Today is Monday, March 25, 2024. Bago ang lahat, binabati ko kayong lahat, mga brothers and sisters at mga kaibigan na nakakapanood sa programang ito. Magandang araw po. Ngayon ay may dalawang verse tayong talakayin at ito ang Proverbs 4:23 at 1 John chapter 2, 15 and 17. At bago tayo magsimula sa ating talakayan, mag-pray muna tayo. Lord Jesus, help us to give thanks in all circumstances, trusting your perfect will for us in Christ Jesus. Through the power of Jesus Christ, may we find strength to embrace a grateful attitude, even when peace with challenges guide us to live a Christian life that reflects your will with heart full of gratitude in every season through the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name, amen and amen. Ngayon mga kapatid, buksan natin ang ating Biblia sa verse Proverbs 4:23. Keep your heart with all vigilance, from its flow the spring of life. So yon ang ibig sabihin sa English version. Ngayon, basahin natin sa Tagalog version. Ingatan mo ang iyong puso ng buong sikap sapagkat dinadaluyan ng buhay. Yun ang ibig sabihin sa Tagalog version mga kapatid. Ang topic natin sa verse na ito, ano ang mga epekto ng hindi pagiging mapanuri sa mga pinapanood at pinaglaanan ng oras ayon sa Kawikaan 4:23. In English, what are the effects of not being discerning about what they watch and how they spend their times according to Proverbs 4:23. So, ang sabi sa Kawikaan 4:23, ingatan mo ang iyong puso ng higit sa lahat ng bagay, sapagkat dito nanggagaling ang buhay, ang ating puso, ang sentro ng ating pag-iisip at pagkilos. Kung ano man ang mga pinapasok natin sa ating puso, yun din ang magiging bunga ng ating buhay. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa ating mga kapasyahan at kailangan lahat ng mga ipinapasok natin sa ating puso ay puro kabutihan at puno ng pagmamahal sa ating pamilya, maging sa ating kapwa at sa lahat ng mga lumalabas sa ating bibig ay puro kabutihan at puno ng pagpasalamat. Sa 2 Timoteo 3:16-17, tinuturo sa atin ang bawat kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo, sa pagsuway, sa pagtutuwid at sa mga bagay na mali at sa pagtuturo sa tamang landas upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na may kakayahan sa bawat mabuting gawa. Mga kapatid,
tayo ay inanyayahan na mamuhay ayon sa salita ng Diyos at sa pamamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, naway patuloy tayong maglaan ng oras upang magbasa, makinig at mag-aral sa kanyang salita ng may tunay na pagmamahal at pagnanais na lumago sa ating relasyon kay Kristo. May mga pagkataon din na tayo ay nag-aaral ng banal na kasulatan, hindi para sa ating espiritual na paglago, kundi para lamang ipagmalaki at ipapakita sa iba na tayo ay may mga alam din sa salita ng Diyos. Subalit, ang tunay na layunin ng ating pag-aaral ng Biblia ay upang lumago tayo sa ating pagtitiwala sa kaalaman kay Kristo. Amen po ba mga kapatid? Sapagkat tayo ay tinatawag ng Diyos na maging matatag sa pananampalataya at huwag manghina sa harap ng pagsubok. Sa halip tayo ay dapat magpakatatag at magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at gamitin natin ang ating mga bibig sa pagpasalamat sa Kanya. Amen po ba mga kapatid? Hanggang dito na lang ang paliwanag natin sa verse na ito. Sa John 1, John 1 verse 15 hanggang sa 17. Do not love the world or things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the desire of the flesh and the desire of the eyes and pride of life is not from the Father, but is from the world. And the world is passing away along with its desire, but whoever does the will of God abides forever. Yan ang ibig sabihin ng 1 John 1 verse 15, chapter 1 verse 15, 16 and 17. So basahin natin sa Tagalog version. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umibig sa sanlibutan ay wala sa kanyang ama. Sapagkat ang lahat ng nagsasanlibutan, ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa ama, kundi sa sanlibutan. Ang sanlibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Datapwat mag-ingat ang mga Kristiyano sa mga bagay na kanilang pinapanood at pinaglalaanan ng oras ayon sa 1 Juan to 17 to 15 to 17. Dapat suriin natin ng mabuti ang ating mga pinapanood kung ito ay naaayon sa salita ng ating Panginoon, para hindi nasasayang ang kanilang oras sa mga walang kabuluhang palabas at hindi nakakatulong sa paglago sa iyong espiritual na buhay. Kaya kailangan maging matalino tayo sa pagpili sa mga bagay na puno ng kapuspusan
ang tunay na mga Kristiyano ay nakikinig sa tinig ng banal na espiritu at nagpakumbaba sa harap ng Diyos. Hindi tayo nagmamalaki sa ating sarili, karunungan o kakayahan, bagkus tayo ay naghahangad ng gabay at lakas mula sa Diyos sa bawat hakbang ng ating buhay sa pamamagitan ng panalangin at pananampalataya. Tayo ay magtiwala na ang banal na espiritu ay patuloy na nagtatanggol at magbibigay ng liwanag sa ating landas. Kung minsan tayo ay nanghihina at nawawalan ng pag-asa sa buhay, maaaring tayo'y humaharap sa mga hindi inaasahang pagsubok at hamon sa buhay. Sa oras na ito, mahalaga na tayo'y makinig sa tinig ng banal na espiritu at manalangin sa Diyos para sa gabay at lakas ng ating pananampalataya. Sa ganitong paraan, hindi tayo nag-iisa sa ating mga laban at mga pagsubok. Ang banal na espiritu ay kasama natin upang gabayan at patubayan tayo sa tamang landas. Ngunit, kailangan nating magpakumbaba at mananalig sa Kanya. Sa Santiago 4:10, sinasabi ng Biblia, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itaas niya kayo kung kayo'y magpakumbaba sa harap ng Diyos at sumusunod sa kanyang mga utos. Siya ay handang magtanggol at maglingkod sa atin lahat sa lahat ng oras. Kaya, mga kapatid, yun ang hanggang dito na lang sa ang ating talakayan. Muli, magandang araw at God bless everybody.